Welcome to everyone. Nandito ngayong umaga. You are blessed dahil wala kayo kung saan-saan, kundi kayong lahat, tayong lahat ay nakikipagniig sa Panginoon. Hallelujah. Kayo ba'y naaalarma sa mga pangyayari sa mundo? Alam niyo po, karamihan sa mga nakakaalam sa prophecy, they are so excited. Bakit? Because the Lord is coming soon. Ang nangyayari ngayon sa Israel ay isang prophecy na mangyayari talaga. Isa pa lang yung umaatake. But the Bible mentioned that there are 4 around the Arab nation bago lalabas si Antichrist. So yung nangyayari ngayon sa Israel ay isang pahiwatig na malapit nang darating ang Panginoon. Subalit, bago siya darating, tayong lahat ay kanyang pagpapalain. Amen? Because He is coming soon, He will bless us in His own timeline for us to enjoy that blessing before He comes. You want to receive the blessing? Say amen. Hallelujah. Sabi ko, Lord, na-stress ako sa gera sa Israel kasi maraming inosente ang namamatay. Subalit sabi ng Panginoon, masigit pa dyan ang mangyayari sa mga darating na panahon. Subalit, huwag kang ma-stress. Look up, for your salvation drew it nigh. I will not, sabi niya, hindi ko pababayaan yung aking mga chosen people. Ang nakakapagtaka, tingnan niyo ang mga Jewish o ang Israel. Most of them, hindi naniniwala sa Messiah. Most of them believe that Jesus Christ, who was crucified and resurrected, was not their Messiah that they are waiting. Kasi ang akala nila, ang Messiah na inaantay nila ipapanganak sa isang kaharian, mayaman, masagana, prestige. But no. Saan pinganak si Jesus? Prophet Isaiah, sabi niya, He will be born in a lowly manger. Why? Bakit? Kasi Jesus pictured the most humble person. Siya ang inirepresenta niya ang mapagkumbabang espiritu. Hindi yung mapagmataas, dahil yun ang espiritu ng kaaway, mapagmataas. But Jesus represent the humble spirits which He want to impart to each one of us. Pero yung mga, alam niyo ba kung sino ang nagsentensya kay Jesus na mamatay? The Jews. Jesus Himself was a Jew. May napanood akong isang dokumentary na pelikula yung 6-Day War. Ang deal niya sa kanyang producer, I want to portray Jesus as a Jew. I don't want to portray Him as an alien, but I want to portray Him as a Jew. Gusto kong ipakilala siya na isang Hudyo. But Jesus was a Jew. Is a Jew. Pinanganak siya kay Joseph at Mary, although through the power of the Holy Spirit. So I always encourage you na panoorin nyo ito kako para makita nyo yung reenactment, which is true, nangyari at the Israelites mismo, hindi nila kilala si Jesus. Do you believe that? We are more blessed in a sense that we know Jesus. But most of them don't even know the Jesus Christ. Ang nakakaalam lang yung mga Messianic. Extreme. But we are so blessed. So if you're praying for your family to be saved, God will hear that. God is not too busy to answer your prayer. God is going to save your family for His glory. Kasi yun ang gusto niya. Lahat ay makapiling niya pagdating ng araw. Pero hindi pa rin po yun ang aking mensahe.
Ang mensahe ko ngayong umaga ay sa bawat isa sa atin. Ang titulo po ay ang patutuo ng isang binagong buhay ni Jesus. Alam niyo kung bakit ang ating patutuo ay isang matibay na patutuo o patibay na ebidensya na tayo nga ay lumalakad ayon sa ating pananampalataya at paniniwala. Election na naman dito sa ating barangay. Kanina may nagparadang mga politiko. Kaya lang, gusto ko pong bigyan kayo ng isang advice kung gusto nyong mapagpala. Wag kayong tatanggap ng bribe money para iboto sila. Dahil pag ginawa nyo, tinanggap nyo ang pera na yon, the curse will not leave your house. Because that is a cursed money. Kung sino ang gusto nyong iboto nyo sila. Subalit, pipili kayo ng isang leader na alam nyo na maglilingkod sa komunidad, na pwede nyong lapitan at hindi magtatago pag kailangan nyo ng tulong. Nung unang dumating ako dito sa AMSIC, I was so much involved in politics. Politics in a sense of helping people. Hindi politiko na, no, I help people. I feed the people. I sponsor the children. I help those who are needy. Walang magsasabi na taga-AMSIC na inutangan ko sila, na kinunan ko sila ng pera, binigyan ko nga ng lupa, pinagbibenta pa. Sila kumikita hanggang ngayon. Bininta nila lahat yung mga lote dyan, no? Pero sabi ko, sino sa inyo na nakatira sa mga lote nyo ngayon, ang kinunan ko kahit 5 duling? Taas ang kamay. Meron ba? Kayo pa nga ang tinulungan ko, binigyan ko ng yero, binigyan ko ng semento, binigyan ko ng hollow block. That is serving. Kung ang iluluklok ng leader ay hindi nyo maasahan na matulungan kayo, titingin kayo yung pwede nyong lapitan. Na kahit sasamahan lang kayo sa DSWD para kukuha ng libreng gamot. Wag kayong tatanggap ng pera. Tanggapin ko pero hindi ko ibobote. That is dishonesty still. So I advise you, never accept bribe money. Dahil may curse po yun na kasama. Kung gusto nyo magkaroon ng curse ng buhay nyo, it will stay there. Believe me, meron dyan sa taga-housing, isa. Hindi lang isa, 2, 3. And I feel so sad and I feel so sorry na ginawa ko ang housing na yan dahil I want to create a community that will love the Lord, a community that will testify that God has changed their life, a community that glorify the name of Jesus. Pero anong nangyari sa housing? It is a community where all evil practices are being done. Right? Sabi ko, Lord, I'm sorry. Mama Dang, pag binigyan mo kami ng lugar, mag-aatim na kami dyan. Lahat na nandyan, kina Evelyn, kina Dis, gano'n ang sabi. Nasaan sila ngayon? Why are they not leveling up? Bakit hindi sila umaangat? Because the blessing of the Lord is stagnant. Pero if they will return to Him, God will bless them. Saan ang kampo ng terribling mga gawain? Andun sa housing, doon sa dulo. And I keep praying that one day, God is going to save the place. Sabi ko, Lord, I wash my hand. Today, I'm going to share to you testimony of a transformed life by Jesus. Ano ang inyong patutuo na kayo nga ay binago ni Jesus? Mayroon bang patutuo sa housing na sila ay binago ni Jesus? Kukunti, no? Nung nag-umpisa ako rito sa Humphrey,
o sa AMSIC na mag-outreach ako, we started with 30 people. It grew up to 50 doon kung saan kami nakatira ngayon. It grew up to 100 in extent. It grew up in a bigger number, lumabas. It grew up to almost 1,000. Sinira ng bagyo, ito pinatayo. This place is full. But where are they now? Kasi wala na silang nakukuha sa Humphrey. Wala nang Roy Humphrey na magbibigay sa kanila ng temporaring pagpapala. Marami pang nagsasabi nung namatay si Papa Roy, magsasara na ang Humphrey. Palaging binabalita, magsasara na ang school. Pero gusto kong sabihin sa inyo, this is not the work of the Ordilio family. This is the work of God Himself. And we are just His entrusted worker. Patutuo ng isang binagong buhay ni Jesus. Tignan nyo kung nasaan kayo. Mayroong isang Pariseo na matalino. Isang kilala na mangangaral o guro sa Israel o sa Jerusalem. Ang pangalan niya ay Nicodemus. Si Nicodemus, he was a Pharisee, learned, he knows the Bible, the Old Testament, he knows the law, that comma, exclamatory point, whatever, he knows the law. Kaya lang, nung dumating si Jesus, alam niyo nung dumating si Jesus, I wish I was there. Pero wala tayo, hindi pa tayo pinapanganak. Diba? If only, siguro yung mga ibang, nung wala na si Jesus, sabi nila, what have we missed? Ano ang kanilang nakaligtaan? Nakaligtaan nilang makita, nakaligtaan nilang makinig, nakaligtaan nilang makihalubilo sa Misaya. Dahil ang kanilang mata, ang kanilang puso ay sarado sa Diyos. Which karamihan ngayon. Everybody at this point of time is busy. Don't have time even to seek the Lord, even to consider that God exists. Lahat tayo may lifestyle. Ano ang lifestyle nyo? Is it the world offer? Is that your lifestyle? Lahat tayo may lifestyle. But let our lifestyle, ang pangunahin na ilalagay natin is how to seek the Lord, how to have relationship with Him, so that our life will be transformed. Sabi niya, except a man be born again, sabi ni Jesus, he cannot see the kingdom of heaven. Hanggat ang isang tao ay hindi na ipanganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Now, this is the answer of Nicodemus. Nicodemus is a learned Pharisee, a law. He knows the law. He knows the teaching. Sabi niya, Master, Rabbi, how can a man be born again when he is old? Can he enter once again into his mother womb to be born? Sabi ko, pag iniisip ko ito, pambihira naman si Nicodemus. But Jesus answered him, born again in spirit. Ang espiritu ang ipapanganak na muli. Kaya nga sabi ni Pablo, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Once you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, yung turn nyo, hindi 180, it is even 500 degrees. Turn your back to the influence of this world. You cannot be born again unless you decide to turn your back to what this world offer and take what God's offer for you.
Mamandang, nasa mundo pa tayo. Paano natin tatalikuran ng mundo? Lifestyle nga eh. Ano ang lifestyle nyo? Passion victim ba kayo? Kung ano ang uso? Sa mga babae, ang uso ngayon hip-hop, nakalabas ang pusod. Ano yon? Crop top. Na-crop nga, no? Nakalabas yung pusod. Kahit ang laki-laki yung belly, sige, nakalabas ang pusod. Minsan, sabi ni Loida, ma, tignan mo yun, no? Kaedad ko, naka-crop top. Pag magsusot ka ng ganyan, ikukulong kita. Sabi ko, sa tanda kong ito, magaganyan ako. Nung dalaga ako, halos hindi lumabas yung kilikili ko. Yung pangpusod ko. What is your lifestyle? Fashion victim ba kayo? A child of God is not a fashion victim. A child of God should be the example. Yung lifestyle nyo dapat isang example, patotoo, na kayo nga ay binago ng Diyos. Pag hindi, sabi ni Pastor, pag hindi for sale, huwag niyong i-display. Pag hindi binibinta, hindi dinidisplay, di ba? Ang ibinibinta lang, yung dinidisplay lang, yung binibenta. Yun ang lifestyle ng mundo. Palagi kong sinasabi sa inyo, namamadang nasa mundo pa tayo, di mahuhuli tayo. Who cares? Basta pupunta ako ng langit, wala akong pakialam kung mahuhuli ako sa fashion. Palagi kong sinasabi sa inyo, I grow up as a young teenager na miniskirt, maxi ang uso, but I never wear one. Lumaki ako ng usong buhok is Twiggy. Barber cut. O hindi ako Twiggy ha. Twiggy, wala ng buhok. Hindi ako, ang haba ng buhok ko nung dalaga ako. Pag sasabihin nyo sa akin, mamadang uso, nasa mundo ka, I tell you, I was in the world, but I do not do the things in the world. I grow up. Church, school, outreach. And what is the result of holding my testimony? What is the result of embracing the integrity of being a child of God? What is the result? I was able to raise my family the same way. Mga kapatid, ang binagong buhay na Jesus ay may ebidensya. Alam niyo yung mga vlogger, nakahuli ngayon ang PIDEA ng 6.5 billion drugs sa Cavite. So ang ginawa ng PIDEA, sinunog mismo doon. Ebidensya na walang recycle na drug. Ebidensya na yung nahuli nila sinunog, hindi kakalat at sisira ng buhay ng mga kabataan. Ebidensya. So, ang binagong buhay ni Jesus ay may ebidensya din. Born again ako. Born again is not a religion, brothers and sisters. Born again is a relationship. Relasyon. Being born again is not even a religious organization. It is an experience. Pinanganak muli, binago ka ni Jesus. I will call some of you later, this will be short, to give mga short testimony. Pag sinabi kong short, hindi mo sasabihin yung buong buhay mo ha. Short lang. Makikitang ebidensya. Si Jesus, nung siya ay nangangaral, nung andito siya sa mundo, sinabi ng mga Hudyo, ng Pariseo at Pharisee and Sadducees, sabi nila, what is your validity or what is the authenticity of your claim that you are the Son of God? Ano ang puriba mo na ikaw nga ay anak ng Diyos? Ano ang puriba mo na ikaw nga ang Misaya?
Ano ang puriba mo? You see, all the miracles that Jesus performed was not enough for them. Ang lahat ng miraglo na ginawa ni Jesus sa panahon ng kanyang pangangaral at pinakikilala niya ang kanyang sarili at ang pagmamahal ng Ama sa sangkatauhan, marami ang hindi naniniwala sa kanya. Pagbasahin niyo ang John 3, chapter 3, wherein sabi niya, "For God so loved the world," that is the last testimony of John the Baptist. Na sabi niya, "I was sent as a messenger ahead of the Messiah to prepare His way." And each of us ay may ministry na gagampanan. Sapagkat kung hindi natin po yung ginawa, sabi nga ni Aaron kanina, pinagpe-pray niya yung kanyang pamilya, there's always a timeline for each one of us. Pero gawin natin at dapat. Sabi ni Jesus, lahat ng ginawa ko ay hindi niyo pinaniniwalaan. Ito ang isa lang na isang patutuo na ako nga ay anak ng Diyos. Pag ako, sabi niya, ay pinako sa cross at nabuhay muli at umakyat sa langit kung saan ako nanggaling, doon lang kayo maniniwala na ako nga ay anak ng Diyos. Pero it's too late for those unbelievers. It's too late for those who did not believe. Kailan kayo maniniwala kung kayo ay nakaratay na? Kailan kayo tatawag sa Panginoon kung kayo ay mahina na? Pagdating nyo sa langit, sayang, hindi ko ginamit ang kalakasan ko para maglingkod sa Panginoon. Hindi kayo makakatanggap ng reward. Ang reward nyo lang is the crown of life. But you don't have the crown of glory. You have the life everlasting. But you don't have a crown of glory. Kasi kung ano ang nangyayari ngayon, gano'n ang mangyayari sa mundo, ay sa langit, you will be in charge of some responsibilities. But if you are not faithful to the responsibilities that God is going to give you now, how can He entrust you for responsibilities above? So sabi niya, yun ang sabi niya, may naniwala sila, pero it's too late. Validation is very important. To attest the truth of the matter of a testimonial of any kind. Sa internet, bago ka bibili, lalo na sa TikTok, tignan mo yung review. Kasi maraming peke, ilang beses lang na-peke kami. So titignan mo yung review. Peke pala to. Sa review. Advertisement also a big help, but reviews and word of mouth validate the truth of the whole thing. Alam niyo, nagkaroon ng PTE meeting o PTE taking sa Western Hotel. So nag-take out doon ang mga officers ng Humphrey Parent Teachers Association. At mayroon silang testimonial. Ano ang kanilang testimonial? Palaging sinasabi, basta galing Humphrey, matalino. Bakit? Bakit matalino ang galing ng Humphrey, Chris? Bakit matalino ang galing Humphrey, Justin? Bakit Carl? Bakit matalino Earl Jane? Why? Because the teachers are dedicated. They see to it that they teach, passionate. Hindi sila, ay walang pasok, bagyo ngayon, umulan lang ng konti, walang pasok. Uwi na kayo, may lagnat yung anak ko, hindi ko kayo matuturuan. What? Because our teachers are dedicated to teach our children. They have the heart to teach. Hindi lang sa sahod. Si Miss Sab hindi sumasahod. Allowance lang yan. But she taught with passion, with love. Because she considered what she is doing as a calling and as a ministry.
Pati sa Sunday schooler natin, tinuturuan nila yung mga batang hindi marunong magbasa. Karamihan sa Bata Psalm 6, sorry. But it's true. Most of our children cannot read from the AMSIC elementary school. That is the reason why we put up the Humphrey Foundation Learning Center. Nag-i-sponsor kami noon. We sponsor 150 children, 60 high school, elementary. Asaan sila? Walang nakatapos kahit isa. Mayroon kami sasakyan, sundo hatid. Nagluluto ako ng umaga para sa almusal. May laman ang kanilang tiyan na papasok. Where are they now? Mag-isa akong nangarap. Sila mismo hindi nangarap. Sabi ko sa kanila, pag hindi kayo mangangarap ngayon, lalaki kayo na basurero in the future. Which is true. Kayo ay magiging laborer. Hawak nyo hindi ballpen at portfolio, kundi paala. Which is true. Ay, nakikita ko sila. Sinong nangarap? Mag-isa ako. Binili ko sila, tinira ko sila doon sa bahay na yon, malaki. Bumili ako ng kama, ng bagong pom, etc. Di sila mayroong galing Amerika na mga baro. Dahil marami, hindi na sila naglalaba. Ibinabasura na. What happened to them? Richie, where is Richie? Where is the young people at the back? Sa isang bahay, andun pa rin sila. May asawa, may apo, nanganganak yung nanay, nanganganak yung manugang. Nag-label up sila. No, why? Because they missed the mark of knowing God. Nawala sa kanila ang alam lang nila, hindi sila nangarap. Alam lang nila yung ngayon. Hindi nila tinignan yung kinabukasan. Jesus Himself claimed that He is the Son of God. He validated His claim. May validation yung kanyang claim when He resurrected from the dead and went back to heaven. That is the validation of Jesus Christ as the Son of God. What is the validation of the apostle? Kung babasahin nyo sa last book o last chapter of Matthew, Mark, Luke, and John, makikita nyo doon sa Great Commission, go and preach the gospel to every nation, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And lo, I am with you always, even to the end of this earth. Kay Matthew, anong sabi ni Mark? This sign will follow you, sabi ng Panginoon, confirming the word that you preach with sign following. You drink poison and you will not die. You hold the serpents and you will not die. Every prayer for the sick that you will do, they will be healed. Confirming the word with sign following. That is the validation of their calling as a true witness of Jesus Christ. That is the validation of the apostle. What is your validation as a child of God? What validates your claim that you are a son of God? What validates your claim that you are a children of God? Ano ang authenticity o ang katotohanan na magpapakita na ikaw nga ay anak ng Diyos? Makikita ba sa buhay mo yon na ikaw nga ay binago? Nung sabi nila, magsasara na ang Humphrey, andito pa rin. Yung mga nagsabi nga, yung mga iba nangamatay na eh. Nauna pa silang nawala kaysa yung Humphrey. Na kung sirain nila ang Humphrey, ganun na lang. Pero hindi nila iniisip na ang sinisira nila ay ang gawain ng Panginoon. So never talk behind somebody's back. Wag na wag kayong sisira ng kapwa nyo dahil babalik yun sa inyo ng maraming beses. Instead, you pray for them. Panalangin nyo sila, wag nyo silang sisirain. Personal experience of any product that you use, ineffective to you,
Yun ang palaging binibili nyo, di ba? Pag may product na hiyan sa inyo, yun ang binibili nyo lagi. Dahil naranasan nyo ang epektibo sa mga nararamdaman nyo. Nagpapaterapi ako ng aking tuhod. Once a month, kinokuryente yan. Masakit. Sabi niya, Mamadang, 15 minutes to ha. Lord, sabi ko, lalagay yung needle sa back, and then dito sa likod ng knee, and then ilalagay yung mga parang ECG. And then 15 minutes na kinukuryente yung mga ugat na, yung mga muscles na stagnant. 15 minutes, sabi ko, pati itong daliri sa mararamdaman mo yung gumagano siya kasi kuryente nga eh. Sabi ko, hindi ko kayanin mo Mamadang kasi it helps. Sabi ni May din na yung young people sa Clarkview ngayon na therapist. So, sabi ko, Lord, kayanin ko. Nakaya ko. Nung itusok niya yung mga karayom, para ka na-injectionan. Lalo nang masakit nung isindilan niya yung kuryente. Kasi gumagano, no? Parang minamasahe yung mga mo. But it helps. And then sabi niya, Mamadang, you use this. May magnesium ito. Gamitin mo. It helps. Sabi ko, it helps. So, ang isang product, pag ginamit mo, epektibo sa'yo, inire-recommenda mo, di ba? Sa personal experience mo, sa personal testimony mo as a child of God, what can you share that God is truly great? What can you share that God truly answers prayer? In your personal experience as a child of God, you have experienced that change in your life. What can you share that people will believe that you are truly a follower of Christ? Your attitude, your behavior, your life is a picture or it is a testimony that you are walking with God. Ang pinaka-importante dito, relasyon. Your good works has nothing to do sa inyong salvation. No, because good work is the product of your relationship. Sa mag-asawa, ang pagsuporta sa pamilya ay pagpapakita na ikaw ay responsible father, responsible mother, and you take care of your family. That is the display, that is the testimonial of your love to them. Pero pag ang anak mo pakalat-kalat sa kalye, hubot-ubad, naliligo, tuwing umuulan, sinasagupa yung marumang tubig, I don't think you love your kid. Kasi kung mahal mo yung anak mo, puprotektahan mo sa bakterya. Well, thank God. Sabi nga ni Pastor, walang nagkakasakit sa mga batang naliligo dyan tuwing nag-overflow ang tubig pag umuulan. God's grace. Pero, ano ang testimonial ng parents na mahal niya ang kanyang anak? Si Basyon, di na nag-asawa. Nalagaan na lang niya si Roderick. Right, Roderick? Wala siyang kahati. That is a testimonial. Love. Basyon for his son. Di na siya nag-asawa. Aning ko ang asawa. May anak na ako. Right ba siya? Problema lang. Sinubukan din niya, pero pakakainin ko, wag na, sabi niya. Si Sita, anihin mo ang asawa pag may anak ka na, at 3 at magaganda pa. Responsible pa. Will discipline pa. Anihin mo ang asawa. Patotoo na siya ay mapagmahal na ina sa kanyang mga anak.
Dahil hindi siya kumuha ng kahati ng kanyang pagmamahal at oras, kundi binuhos niya ang lahat ng oras at pagmamahal sa mga anak niya. That is a testimony of a true love of a mother to a child. Ano ang testimonyo nyo na kayo nga ay anak ng Diyos? Okay, let me call. Sino ang volunteer dyan? Before I close. Your personal testimony is a validation of Christ's power in your life. And your message will influence others to follow Jesus and accept Him as their personal Lord and Savior. Tatawagin mo yung sarili mong pastor, manggugulang ka naman. May maniniwala sa'yo? Pag tinawag mo ang sarili mo na leader ka, pag may ayuda, tinatago mo naman. Hindi mo binibigay sa tao. Noong pandemic, maraming nagrereklamo na hindi nakarating sa kanila ang ayuda. Gusto nyo ang ganon leader? Magising kayo sa katotohanan. Ibuto nyo ang leader na may takot sa Diyos. Si Bongbong Marcos, hindi na niya kailangan magnakaw. Mas mayaman siya eh. Kaya ang inilalagay niya ngayon na kabinete niya, pinapalitan niya, yung mas mayaman sa kanya na may experience na, those who are experienced, pinalitan niya yung DE niya. Sino ang inilagay niya? The most experienced person. 1973 pa, kaibigan na nila. Pinakamayaman sa Pilipinas na mayroon siyang business all over Asia. Magnanakaw pa yon? Kailangan pa niya ng impluensya? Hindi na. He is wise in choosing his cabinet na alam niya na hindi man dudukot ng pera. Sino kaya ilalagay natin? Pag-pray nyo. At once na bumuto kayo, pag-pray nyo, Panginoon, sana po ang leader na ito ay maging tapat sa iyo at tapat sa tao. Team Costalis po kami. Para alam nyo. I am not campaigning, but I am telling you. Tanyo yung kanal na yan. For how many years sinasabi kong linisan? Hindi nilinisan. Hindi pa raw na-surrender sa government, kaya hindi nila magalaw. What a nonsense answer. Ibuto nyo din naman yung mayroong common sense. Dito nanggagaling ang pera ng barangay. Sa Pulo Amsik at sa Plaridel 2. Sa taxes, property tax. Alam niyo kung magkano binabayad ng tax dyan sa harap sa isang taon? 60,000 a year. O ilan lahat yan? So ang pumapasok sa AMSIC dito, hindi lang 100 million a year. Kaninong pera yon? Taxpayer. Sino ang sumasahod sa kanila? Pulo AMSIC, Plaridel. Pero pag tinawag mo sila, sabi, hindi raw nila pwedeng galawin dahil hindi pa raw na-surrender sa government. Samantalang ang sahod nila ay nanggagaling sa taxpayer. I will call someone who will testify. Siguro, you see, I want to call Chris. Just a short lang Chris. Kilala ko si Chris kasi. Lumaki yan dito sa Humphrey. Kaya yan napatalsik sa Humphrey. Dahil pabanjing-banjing na, naging entitled yan. Yung libro niya, kalat-kalat. Samantalang libre. And then, pagkatapos nun, in love daw. Punta-punta dyan. So, ano nangyari, Chris? Pero bumalik siya sa Lord. Makikita mo ngayon yung transformed Chris. Hindi siya na yung Chris na dati. Hinahabol pa yan ni Evelyn kung nasaan. Na-involve pa yan sa
wrong company, di ba? Nagnakaw kasama siya. You see what the influence of this word can do? Justin also. Ninnervyusin kayo pag tinawag ko kayo sa harap? Can you give us a very short, what makes you turn back to the Lord? And now it is a testimonial of a truly changed life that you have. Did you ever surrender fully your life to God? Why and how? What makes you surrender your life back again? Lumaki si Chris dito eh. Kaya lang talagang hindi, pinaalis namin siya. Daanan niya yon. Kailangan daanan niya yon. Hindi dahil ayaw namin siya, kundi gusto namin ipakita sa kanya yung responsibility niya sa kanyang sarili. And it worked. It worked. Nangyari. Justin, it worked. Carl, it worked. Alam ko hindi sila tatayo dito. Would you like to stand up? No. And share? Okay, go. Hello, Mike. Medyo nervous. Starting po nung na scholar ako sa Humphrey kasi wait lang po. Pagtapos po mas-scholar sa Humphrey, medyo naging pasaway po ako. That time napunta ako sa AMSIC. Then yung influence po ng AMSIC medyo pangit po. And then moving forward, na barkada po ako sa mga taga dito sa squatter. Then doon po nagsimula yung pagiging pasaway, nabarkada po ako, lahat po ng bisyo doon ko sa kanila natutunan, pagnanakaw, pagbibisyo, everything. Tapos nalipat ako ng barkada sa Anunas, na-involve ako sa gulo, ginawa pa nila akong starter, like talagang ako yung magsisimula ng gulo, tatakbo kasi maliit ako, babakap sila. And then, moving forward sa lahat ng nangyari, nagbago lahat nung na-involve ako sa Nakawan. Ako yung look out. Then, since yung pinagnakawan namin, yung anak niya is schoolmate ko dati, kaya namukaan kami. Then, doon na po lahat nag-start yung kahihiyan sa parents ko, pero nandiyan po sila lagi para tulungan ako. Sa bahay namin, kilala ako bilang magnanakaw kasi talaga napariwara ako. Pero moving forward, binago ng Diyos yung buhay ko. Nagsimula akong bumalik loob sa simba. And then I asked the Lord, pahingin naman ng trabaho kasi nanay ko puro utang. Wala kami sariling kuryente, tubig. And then, after that, yung kapitbahay ko, nag-aaral siya ng mga possible questions sa BPO company, and then nakatambay lang ako, bigla niya akong sinabihan, ba't di ka mag-apply? Subukan mo. May experience ka naman sa English, dati ka nag-aaral sa Humphrey. And then, binigyan niya ako ng possible question, and that time, madaling araw, nag-review agad ako, kinabukasan madaling umaga, apply agad ako. Answer prayer agad siya, napasok agad ako sa trabaho, moving forward. Doon na nagsimula yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ko at sa pamilya ko. Nakakatulong na ako, nakakapag-provide. And one thing that I'm very grateful sa Panginoon kasi talagang na-earn ko yung respect sa trabaho ko, yung mga colleagues ko. Nakukuha ko yung respeto nila bilang isang lingkod ng Diyos. Nakikita nila yung pagiging Kristiyano ko sa buhay ko, sa pananalita, sa gawa, sa kilos, to the point na pag nagchichismisan yung mga tao, sa grupo ko, sa team ko, pag dumadaan ako, pag umupo ako sa circle nila, titigil sila, sasabihin nila, oh, nandiyan na si John Chris, si B2, tawag na sa akin B2. Kasi, alam niyo na, pag pumasok na ako sa gitna nila, ano man yung topic nila, pangit man, mas lalo na pag pangit, titigil nila. Kasi alam nila, nandun ako, na-earn ko yung respect nila. Lagi akong favor sa, sa boss ko, na kahit critical lang pagpasok, pag-absent, basta linggo, sabado, talagang magti-take risk ako, kahit mapagalitan ako, di ko na iniisip yung trabaho, iniisip ko yung priority ko, sabado, linggo talaga. And then hanggang ngayon, nakikita ko yung pagpapala ng Panginoon, konti-konti, umaangat kami sa buhay, and alam ko na in the future talagang pagpapalayan pa kami ng Panginoon dahil sa pagsunod sa Kanya.
Hallelujah. Alalahan. So, God is great. Amen? He can change life if you allow Him. Once the seed of God's words is implanted in your heart, God is going to do something for that. Ang Panginoon, sabi niya, itanim mo lang, ako ang bahala. And God is doing so. Would you like to stand up, Justin? Yun, na-pressure ako. so, so, yun nga po. So, bago po ako mapunta sa Panginoon, bago po ako mapalapit sa Panginoon, I was invited kay Miss Tin, to specifically po. Then, I started attending church service, pero di pa ako nun wholehearted talaga. Noon nag-attend po ako alternate, kasi di pa nga ako ganun ka, kaya. Then, in-invite ako ni Miss Regina sa afternoon service naman. Then, yung afternoon service, talagang different siya sa morning service. Iba yung presence talaga doon. Then, after a few weeks, nakita ko si Pastor Mac. Siya yung nag-preach on that day. Then, sabi niya, meron siyang specific na praise doon na sabi niya, wag mo nang hintayin si God na gumawa ng paraan para mapalapit ka sa Kanya. Then, binaliwala ko yon. Then, di ako nag-church ng ilang linggo. Then, something happened sa family ko. May tito na nagkasakit. Yung tipong di siya makatayo and sobrang payat niya na. Then, sabi ng tita ko sa akin, samahan mo akong bumili ng gamot. Dahil di namin afford yung mga mamahaling gamot. Naglakad lang kami, yung tipong nagtipid kami sa tricycle and so on. Nakita ko siya ba naglalakad, umiiyak siya, yung kinikwento niya sa akin yung nangyari. Then, after ilang days, Sunday na naman, doon ako nag-start mag-pray sa Panginoon. Doon ako nag-start mag-attend ng tuloy-tuloy. Then, after a few months, nakita ko yung tito ko nag-start na siyang makatayo. Then, umiwas na siya sa mga bisyo actually. Then, natuto na siya. Kaya yun, sabi ko, doon ko naalala yung sinabi ni Pastor Mac na huwag mo nang hintayin si God na gumawa ng paraan para mapalapit ka sa Kanya. Then, para sa pasasalamat ko, doon ako nag-ask kay Pastor Mac na sumali sa music team bilang pasasalamat kasi ayoko lang umupo at makinig. Gusto ko may gawin ako para sa Panginoon. Nagkaroon din po si Justin ng sakit. Umakyat din po yung bakterya sa kanyang brain na dumating din ang time na hindi siya nakakakilala. But God is so good at doon napatanggap ang kanyang mga magulang. You see, God is going to make a way sa bawat isa sa atin kung tayo na po ay nasa bingit ng pagkawala. Always remember that our relationship to God is the most important, not our work. Relationship is the most important. Kasi yun ang magdadala sa atin, magiging ready tayo pagdating niya. Kung continuous po natin nurture ang relationship natin sa Kanya, then our testimony will influence the people around us because they see the glory of God in us. Pag ang relasyon natin sa Panginoon ay tatama ang relasyon natin sa ating paligid. Because God is going to give us the favor. God is going to shine in us and through His glory, magmamanifest. Sabi nga, the very reason why Eve and Adam knows that they were naked because the glory of God departed from them. But once the glory of God
is in you, it will saturate those people around you. Para bang yung sisingaw. Sisingaw siya at makikita ng mga tao sa paligid nyo. You don't need to see anything. You don't need to say, Nay, magsimba ka. Your attitude, your behavior at home will be the most influential testimony that you can give to your family. Hindi ka pasaway, masipag ka. Hindi nila sasabihin, yan ang napag-aaralan mo sa Humphrey. Pagpasaway ka, sasabihin ng magulang mo, yan ang natutunan mo sa Sunday School? Yan ang natutunan mo sa Humphrey dahil nagsisimba ka sa Humphrey? Sino ang napasama? Ang Diyos mo. Ang Diyos ng Humphrey ang napasama. So your testimony is very crucial because your relationship to God is a testimony that will influence the people around you. Transform, patutuo ng binagong buhay ni Jesus. So ilagay nyo lagi sa inyong puso at isip na matindi ang inyong patutuo na makakapagligtas sa iyong pamilya. Your testimony is very powerful to save and to accept Jesus by your own family. Hindi ka palaaway, hindi ka pasaway. But you represent Jesus. Sabihin ko nga sa inyo if you are a child of God, be one. Nung si Chris ay pasaway, sinong napapahiya? Magulang, kapatid, di ba? Yan yung kapatid nung nagnakaw sa amin. Di ba sasabihin ng ganon? So when your life, your transformed life is a very powerful testimony to others. So when you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, panindigan nyo. Nurture that relationship. Hindi nagtatapos nung tinanggap nyo siya, kundi doon nag-uumpisa na ninonurture nyo ang iyong relasyon sa Kanya. You read the Word, you pray, you talk. That is the way how to keep that relationship going on until He will return. Totoo po, darating na ang Panginoon. Sabi ko nga, Lord, maabutan ko pa kaya? Palaging sinasabi sa akin ng nanay ko, magayos kayo. Ayusin niyo ang buhay niyo. Malapit nang darating si Jesus. That is the word that I always hear from my mom. And my mom was gone. And I know she is in a better place. And that is the word that I'm going also to tell you. If ever na I will go ahead, keep this in mind, that Jesus is really coming soon. Ilagay niyo ito sa inyong isipan at sa inyong puso na talagang babalik si Jesus. At kung mauuna man ako na mawala, palagi niyong alalahanin, sabi ni Mamang, darating si Jesus, darating po siya talaga. Because 1,000 years is just a day in His eyes. Yung 1,000 taon ay isang araw lang sa Kanyang mata. Pero hindi tayo mabubuhay ng 100. So paghandaan po natin ang ating sarili, ang destinasyon ng ating kaluluwa. May forever po sa langit, walang forever sa lupa. There is no forever on earth, but there is forever in heaven. If you don't have a big house, huwag nyo nang pangarapin, you have one in heaven. Loaded pa. Amen? So take care of your relationship. Your relationship is the outcome of your good works. Pag may relasyon kayo sa Panginoon, ibig sabihin, yung mga magagandang gawain nyo ay isang patutuo na kayo ay anak ng Diyos. Let's all stand up.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa pag-asang inilagay mo sa aming puso. Father, despite of all the calamities that we experience, despite, Father, of all the trouble we have in this world, despite, oh God, of all the rumors of war, the earthquakes, the natural disaster in other places, thank you, Lord, that you place us, oh God, in a safe place, wherein, oh Father, we will not experience such, oh God. But if ever our experience, oh God, is not the same as they are, Father, we pray that you will strengthen us, that you will sustain us with your supernatural strength, that we will live in accordance, Lord, to your word, that we will walk in accordance, oh God, on what you want us to do. So, Father, we commit ourselves today. We rededicate ourselves unto you today. We surrender everything into your hand. Father, our weaknesses, our failure, our sin, our shortcoming, Father, we surrender it to you. Forgive us. Wash us and cleanse us with the blood of Jesus, and make us righteous in your sight. May we clothe always the righteousness of Christ, that we will be worthy to be called the children of God. So, Lord, thank you. Thank you for this comfort that we find in your word. Thank you, Father, for this hope that we have in you. Thank you, Father, for the promises that you have for us. Thank you, Lord. For this, oh Father, we praise you. For this we thank you, and we give you all the glory and the praise that only belong to you. In Jesus' name, God bless us all.